yung ganun pala pagka in between na, yung papatawid na siya. So ang tao, para lang natutulog, pero napakadilim pala ng paligid. Yun yung in between. Tapos yung pagbalik niya, doon niya ma-realize na nakatulog lang siya. Puro buti na lang at nakabalik siya. Pero yung case naman itong hipag ko na ito, yun nga, uminom tayo daan, tapos yun, dati hindi nga pinapapasok. Pero salamat na lang sa Diyos kasi nagbukas ang simbahan sa mga ganong case at minisahan na at yun, nabasbasan na siya. Unlike do sa dati. Bakit, ano yun, saan galing yung ganong pagbubukas ng ating simbahan sa mga ganong case? Okay. Ang una, bakit hindi minimisahan? Yun lang kasi, wala ka naman karapatan sa buhay mo para mag-suicide, na para tanggalin mo ang buhay mo. Okay? Ang buhay ay galing sa Diyos. At siya rin ang kukuha ng buhay natin. Yan ang number 1. Okay? Number 2, bakit ngayon minimisahan? Yung una hindi. Minimisahan ngayon dahil tayo lahat anak ng Diyos. Sino ba tayo para mag-judge? Ang nag-judge ang Diyos lang. Hindi naman ang simbahan. The church is only a means, instrument. Ang Diyos ang nagsisave, hindi ang simbahan. Hindi si Moses ang nag-save sa people of Israel from Egypt. Ang nag-save ay ang Diyos. Yan ang nakalimut sa atin eh. Yan ang problema ng European dito, mentalidad. No? Nakala nila na pumasok ka ng simbahan, ma-save ka na. No. No and no. Ang makakasave sa atin, hindi ang simbahan, kundi ang Diyos. Through the church. Through Moses. But not Moses. Not yung simbahang Katolika. Not yung religion ng Musulmano o Protestante. Kundi ang Diyos ang nagsisave through our religion. Kung ang religion mo ay kulto na nagsisiraan, huwag mong sabihin na save ka. Wala, nagdala ako ng video. Isa lang ang binigay isa lang ang iniwan sa atin ng Panginoon. Kung nagmamahalan kayo, diyan nila malalaman na kayo ay sa akin. Pag kayo nagmamahalan, malalaman nila na kayo ay aking disipulo. That's it. No? Kaya, sa pangalawang sagot ko sa iyo, ito, hindi ang simbahan nag-judge, kundi ang Diyos ang nag-judge. Tayo bilang mga tao, dapat tayong magdasal sa kapwa, magmahalan sa kapwa, at ipaubaya, i-trust sa Panginoon, yung kaluluwang yun, kung sino man yun na nag-suicide. No? Kaya ba di ba mayroong First Vatican Council, Second Vatican Council? Itong Second Vatican Council, laging open yung simbahan. Anong ibig sabihin nun? Noong unang panahon, Latin lang ang misa at patalikod ang pare. Noong Second Vatican Council, anong sinabi ng simbahan, ng Papa with other cardinals? Na ang Diyos nga perfect, naging imperfect, tapos kayong mga tao gusto maging perfect. Kaya, pwede na magmisa sa Tagalog, sa English, para mas maintindihan ng mga tao. Meron ng Bicol, meron ng Ligaw. Yung pinaka-the best dyan na dialect, yung Ligaw, kasi taga-Ligaw ako eh. No? Anyway, ano yun, para nag-open yung simbahan sa Second Vatican Council. No? Dahil yan kay Pope Paul VI. Anyway, okay ba yung kwan ko o medyo malabo yung sagot? Okay naman, Padre. Yan nga po, yung pagbubukas ng simbahan. Tama yung sabi niyo na pagbubukas na lahat na tayo ay naliwanagan dahil tayo inarit ng anak ng Diyos. No matter what. Katulad nga ng case na yun, no matter what. Tapos binuksan ng simbahan, pinapasok. Pinag-usapan niya ng mga kardinal ng Papa. Ngayon, ang kwan sa synodality, di ba? Pinag-usapan niya nila. Tapos yan, pag marami pa nga mga obispo, mga obispo, mga pare na hindi naniniwala sa Second Vatican Council, bakit daw may misang Italiano, Pilipino, Koreano, dapat Latin lang. Yun yung mga traditionalista na ayaw ng Latin, ayaw nila ng Pilipino, Tagalog, or Italiano. Gusto nila Latin lang. Ang ibig sabihin yan, isa lang.
Yung mga taong ganyan, yung mga pare na gustong Latin, ayaw nila ng openness. Sila ang gustong maging Diyos. Karamihan diyan, wag lang tayong wag lang tayong ma-iskandalo. Karamihan ng mga pare na gusto lang Latin, hindi yan tunay na lalaki. May pagkabakla siguro yan. Hindi naman sa mangungumpisal na lang ako. Openness nga eh. Ibinawal yan ng Papa na mag-Latin kayo araw-araw. Hindi maintindihan ng mga tao. Ang Diyos nga, perfecto, nagpaging imperfecto. Hindi nga nakakaintindi ng Latin lahat. Unang panahon, First Vatican Council, nabimisa yung parang Latino, yung iba nakatalikod, yung iba nag-rosary. Tama ba yan? Nagmimisa yung pare, ikaw nag-rosary. Kagaguhan yan. Nagsasayang tayo ng oras. Nagsasayang ng oras. Kaya nga, ginawa ng Second Vatican Council. Anong ginawa ng Second Vatican Council ni Pope Paul VI? Anong ginawa niya? Nagmisa sa kanya-kanyang lingwa. Anong sinabi ng mga bishop noon, kardinal, na si Pope Paul VI daw ay eretiko. O anong ginawa ng simbahan ngayong taon? Last 2 years ago, 3 years ago, ginawang santo si Pope Paul VI. Kaya ang simbahan may mga openness sa mga ganyan mga bagay. Yes. Father, so napakahalaga pala dun sa nababasa sa Mateo 18:17 saka 2 Thessalonians 2:15 na kailangan makinig tayo sa simbahan at saka sa tradisyon, Father? Yeah. Makinig, kasi kung pero ano yung ipapasa ng simbahan, talagang nagiging perfect 'yon, Father? Hindi naman perfect. Dapat sundin. Dapat sundin. Hindi naman perfect. Hindi naman perfect. Kasi kung perfect yun, di wag na sana misahan yung nag-suicide. Magkaroon lang ng obedience sa Papa. Yun lang talaga. Yun yung sa Papa. Obedience kasi sa Papa. Kasi di ba, Father, pagka hindi nakinig na sa Papa, na excommunicate ng mga kaparian or bishop or cardinal, pwedeng ma-excommunicate. Okay, Father. Klaro po. Automatic yan. Pag ang pare hindi makinig sa obispo, sa Papa, ibig sabihin yan, you are excommunicate automatic. Lumabas ka. Kaya nung nagpares priest ako, yan ang sinasabi ko sa mga katekista ko. Ayaw ko makarinig sa inyo na nagsasalita kayo ng masama kay Pope Francis. Kasi maraming galit kay Pope Francis eh. Once na marinig ko sa inyo na kayo nagsasalita against sa Papa, I'm very sorry, tatanggalin ko kayo bilang katekista. Ang katekista ko, tumutulong sa akin para irespeto ang Papa. Kung wala kang respeto sa Papa, magsimba ka na lang. Pero hindi kita gagawing katekista, hindi kita gagawing collaborator ko na ikaw mismo nag-against sa Pope na yan ang bishop ng Roma. Yan ang bishop natin. No? Dapat meron talagang prinsipyo, dapat talaga meron tayong yung respeto. No? Kung Katoliko tayo, dapat natin irespeto. Kung hindi natin kayang irespeto, yung sabi ko sa inyo kanina, yung kulay brown na sobre, gusto mong gawing pink, wala tayong magagawa. Diyan ka masaya, no? Bahala ka. Gusto mong pink yun, masaya ka dyan, no? Pero wag mong sabihin na Katoliko ka. Sabihin mo na you are Muslim or you are Protestant, but you are not Catholic. So, ibig sabihin, Father, Katoliko nga tayo, pero hindi tayo nakikinig sa panawagan ng Papa. So, we belong to, you're not Catholic. So, tama yung sabi ng isang santo, Father, na pag hindi ka nakinig talaga sa Papa, hindi ka Katoliko. Kulto, hindi ka naman ready, pero ano yun, unless na talagang sulatan ka ng Papa na excommunicate, ay yung mga pare, alam ba mga pare, na may sinumpaan kami, may nag-promise kami sa bishop, yung vow of chastity, obedience. Pag hindi kami mag-obey, pwede kaming tanggalan ng faculty. Ang ibig sabihin nun, na hindi po kami pwede mag-komunyon. Excommunicate nga eh. Labas kami ng komunyon. Father, last na po. So, meron din palang cardinal at mga bishop at naging papa na ganyan, Father. Hindi ko maintindihan. Saglit lang, Father. Labas na po, maingay dito. So, meron din talagang hindi natin natanggal, Father, yung naging pasaway din na bishop at cardinal na hindi nakinig. Marami yung pasaway.
Marami talaga. Maski ngayon mismo. Against nga kay yung iba, yung papa nila si Juan pa si Pope Ratzinger pa. Patay na si Pope Ratzinger. Ang papa daw nila si Pope Ratzinger, hindi na si Pope Francis. Don't say that you are Catholic. You are outside. No? Outside the church. You are outside the church. May makikita talagang utak.